ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po'y araw ng Martes, July 28, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, paghain ng kaso ng Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang sona. Dating House Speaker Martin Romualdez, iginagalang ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa inaasahang paghahain ng kaso ng Ombudsman laban sa kanya. EPIRA Law, pinaamyendahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Systems laws na ipinapasa sa mga consumer pinatatanggal ng Pangulo. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. isinusulong ang tax exemption para sa mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. iginiit na hindi magpapasindak ang bansa sa isyu sa West Philippine Sea. Panibagong big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo epektibo na ngayong araw. Metro News sa Culiat Bridge sa Quezon City, madaraanan na. Sa Science and Technology, mga sirang polymer banknote na BSP ginawang upuan para sa isang eskwelahan sa Davao. Lifestyle News, pagkain mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, tampok sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ating music trivia ngayong petsa, nilabas ang debut single ni Kylie Minogue na dance pop version ng awitin ni Little Ava. Anong awitin ito? Alamin! Balitang kakaiba, refrigerator na para sa mga tao na imbento ng isang kumpanya sa Japan. Oras pa natin, 6:40 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Daryl Justin. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Binuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA kahapon sa pag-uulat ukol sa naging pagtugon ng pamalaan sa usapin ng anomalya sa flood control project. Sa kanyang talumpati, binanggit ng Pangulo ang paghahain ng kaso at pagpapakulong sa ilang mambabatas, matataas na opisyal at kontraktor na sangkot sa anomalya. Kabilang sa inihayag ng Pangulo ang inaasahang pagsasampa ng kaso ng Office of the Ombudsman sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ng Pangulo na masakit sa kanya na masasampahan ng mga kaso si Romualdez, ngunit kailangan anyang gawin ang tama. Binigyan din ng Pangulo ni Pangulong Marcos na hindi siya Pangulo ng kanyang pamilya at mga kaibigan, kundi siya ay Pangulo ng Pilipinas. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kabilang sa mga kinasuhan at nakulong kaugnay sa umano'y maanumalyang flood control projects ay sina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Samantala, tumagal ng 1 oras at 26 na minuto ang naging talumpati ng Pangulo kahapon sa kanyang ikalimang sona. 774 Balita Ngayon.
Sa kaugnay na balita ay ginagalang ni dating House Speaker Martin Romualdez ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa inaasahang paghahain ng kaso sa Office of the Ombudsman laban sa kanya. Sa sona ni Pangulong Marcos, inihayag nitong plano ng Ombudsman na sampahan ng patong-patong na reklamo ang kanyang pinsan na si Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Bilang tugon ay binigyang diin ni Romualdez na kailanman ay hindi siya humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon naman si Romualdez na gawin ang tama gaya ng pagsunod sa proseso at hayaan ng ebidensya ang magsalita. Muling nanindigan si Romualdez na wala siyang ginawang anumang labag sa batas at handa siyang patunayan ito. 774 Balita Ngayon. Hiniling naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso ang agarang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA upang may pagbawal na ang pagpapasa sa mga consumer ng systems loss sa kanilang buwan ng singil sa kuryente. Sa kanyang ikalimang sona, iginiit ni Pangulo Marcos na hindi dapat ipinapasa sa mga ordinaryong mamamayan ang dagdag na gastos na dulot ng mga kakulangan at hindi maayos sa sistema ng distribusyon ng kuryente. Musod dito ay pinag-utos ni Pangulo Marcos sa Kongreso ang agarang pag-amyenda sa EPIRA Law upang may pagbawal ang pagpapataw ng singil sa system loss at ang value-added tax. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon. Binanggit din ng Pangulo ang hakbang ng pamalaan upang palakasin ang energy security ng bansa. Anya, nadagdagan na ang mga geothermal, solar, hydro, wind at biomass power plants habang ipinagpatuloy ang operasyon ng Malampaya matapos mapalawig ang service contract nito hanggang 2039. Inihayag din ng Pangulo na natuklasan ang tinatayang 222 billion cubic feet ng natural gas na anya'y sapat upang makapagbigay ng supply ng kuryente sa mahigit 1.6 milyong kabahayan hanggang 2034. Sinabi pa ng Pangulo na isinusulong din ng administrasyon ang pagtatayo ng mga hydrogen power plants sa iba't ibang bahagi ng bansa at muling pinag-aaralan ang paggamit ng nuclear energy upang higit pang mapalakas ang supply at mapababa ang singil sa kuryente. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang sona. Samantala, pamamahagi ng titulo ng lupa target matapos sa 2027 ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Detalye po ay hatid ni Chanel Salazar. Target ng administrasyon na matapos sa 2027 ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa sa mga benepisyaryo ng agrarian reform. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahigit 400,000 na titulo na ang naipamahagi sa mga magsasaka at mangingisda sa nakalipas na 4 na taon. Katumbas ito na mahigit 500,000 hektarya ng lupa. Sinabi rin ng Pangulo na target ngayong taon na makumpleto ang pagpapatupad ng New Agrarian Emancipation Act o Republic Act No. 11953. Sa ilalim ng batas, pinawawalang bisa ang utang ng mga kwalipikadong benepisyaryo na agrarian reform
upang tuluyan nilang mapakinabangan ng lupang pinagkaloob sa kanila. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kakaligtaang tulungan ng gobyerno ang mga manggagawa sa gitna ng krisis sa bansa bunso na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Kaugnay nito, nanawagan si Pangulong Marcos sa Kongreso na itaas ang income tax exemption sa mga manggagawa. Hiniling ng Pangulo sa Kongreso na aprubahan ang panukalang hindi pagpapataw ng income tax sa mga manggagawang kumikita ng hindi hihigit sa 350,000 pesos kada taon at pagsasaayos ng mga buwis para sa mga manggagawa na nasa ibang income bracket. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Para naman sa maliliit na negosyo, iminungkahi ng Pangulo na alisin ang minimum corporate income tax upang babawasan ang kanilang pasanin sa pagpapatakbo ng negosyo. Nanawagan din si Marcos para sa pagbibigay ng tax amnesty sa mga hindi makabayad ng income tax, estate tax, donors tax at value-added tax kabilang ang mga kaukulang multa. Samantala, binanggit ng mga ayuda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA, hindi makakatugon sa ugat ng mga problema sa bansa. Ang balita ay hatid ni Grace Mariano. Pinuna ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party Representative Sara Elago na panay ayuda, subsidy at iba pang pansamantalang ginhawa ang karamihan sa inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Ayon kay Elago, hindi naman makakatugon ang mga ayuda sa ugat ng krisis o mga problema hanggat nananatili ang mga patakarang nagpapataas ng presyo ng mga bilihin at nagpapahirap sa mamamayan. Diin ni Elago, ang kailangan ng mamamayan ay hindi paulit-ulit na ayuda kundi isang ekonomiyang nakasentro sa pangangailangan ng tao kaysa tubo. Giit ni Elago, dapat alisin ang value-added tax sa mga batayang bilihin at serbisyo, ibasurang epira sa halip na amyendahan lamang, palakasin ang lokal na produksyon upang makalikha ng mas maraming trabaho at higit sa lahat itaas ang sahod ng mga manggagawa. Tungo sa nakakabuhay na antas. Puro ayuda pero hindi tinutugunan yung ugat ng problema. Yun ay nakasailalim dun sa pribado ng mga korporasyon, yung pagdikta ng presyo ng langis, ng kuryente. Ang gusto ng tao, tanggalin yung 12% VAT. Hindi lang system loss, pero sa kabuuan, 12% VAT sa kuryente, sa langis at pagkain. Pangalawa, wala rin tayong narinig pagdating sa pagtataas ng sahod tungo sa nakabubuhay na antas. Again, barya-baryang pagtataas na napupunta lang dun sa mahal na bigas, kuryente at langis. Yan po ang pahayag ni Representative Sara Elago. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Mariin namang kinundina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang racist na pag-atake sa mga Pilipino. Sa kanyang ikalimang SONA, binigyang diin ni Pangulo Marcos na ang mga Pilipino ay magagalang, mababait at may dignidad. Ipinaalala rin ni Pangulo Marcos sa mga kaibigan o kritiko ng bansa na ang mga Pilipino ay hindi sakim, hindi nang mamaliit ng ibang lahi at hindi sinungaling. Nanindigan din ng Pangulo na hindi kailanman magpapadala ang mga Pilipino sa anumang uri ng panlalait o pagpapailalim sa ibang bansa. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars. We are respectful.
and we are dignified. We are Filipinos, and we do not yield. Samantala, tiniyak ni Pangulo Marcos na gagawin ng gobyerno ang lahat upang maigiit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa ilalim ng 2016 Arbitral Award. Inihiyag ng Pangulo na ipatutupad nila ang lahat ng mapayapa at legal na hakbang laban sa anumang pagtatangkang maliitin ang naging tagumpay ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Mga kapwa kong Pilipino, sa ganitong mga banta sa ating seguridad, sa loob at sa labas ng bansa, tayo'y tumindig ng taas noo at magkapit-bisig. Dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Manaig nawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa bagay na ito, hindi tayo magkakatunggali. Tayo ay magkakabigkis tulad ng ating pinamala sa ating buong kasaysayan. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA. Samantala, maayos sa koordinasyon susi sa pagiging mapayapa na ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Angel Garcia sa report. Binigyang diin ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na naging matagumpay ang seguridad sa ikalimang State of the Nation Address si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa maayos sa koordinasyon ng PNP, Armed Forces of the Philippines, Metropolitan Manila Development Authority, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at pamahalang lungsod ng Quezon. Ayon kay Nartates, walang naitalang anumang hindi kanais-nais o marahas na insidente sa kabuuan ng taunang pagtitipon. Sinabi pa ng PNP Chief na nagbunga ang masusing pagpaplano at pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad hanggang sa pagtatapos ng programa, kasabay ng pagpupugay sa dedikasyon ng mga pulis at iba pang katuwang na ahensya. Pinuri din ni Nartates sa mga grupong nagsagawa ng kilos protesta dahil sa pakikipagtulungan at pagsunod sa mga itinatakdang mga patakaran. Gayunpaman, 51 katao ang inaresto dahil sa umano'y paninira o vandalism, kabilang na ang 13 minor de edad. Nabatita mahigit sa 20,000 na mga pulis ang ipinakalat sa buong Metro Manila kahapon upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng ikalimang SONA ng Pangulo. Angel Garcia ng GWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Sa isa pang report SONA ng Pangulo, binigyan ng mataas na rating ng isang senador. Detalye ihahatid ni Conde Batak. Binigyan ng mataas na grado ni Senate Majority Leader Mig Zubiri ang naging talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Sinabi ni Zubiri na 9 out of 10 ang rate na ibibigay niya sa speech ng Pangulo. Para sa senador, magandang SONA ni PBBM ngayong taon dahil umpisa pa lang ng talumpati nito ay natumbok na agad ang gustong marinig ng nakararami at ito ay magkaroon ng big fish na mapaparusahan sa maanumalyang flood control projects. Binanggit ni Pangulong Marcos na nakaamba na ang patong-patong na kasong isasampa laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Dagdag pa sa nagustuhan ni Zubiri ang binanggit ni PBBM na pagbaba sa singil ng kuryente na tiyak lahat ay makikinabang at malaking bagay ito sa mga consumers. In fairness, maganda po yung SONA speech ng Pangulo. Sa opening 5 minutes pa lang, tumpak na. Ang gusto kong mapakinggan na magkakaroon talaga ng big fish na makakasama dito sa mga kaso dito sa flood control. Ang magandang binanggit ng Pangulo na kahit mo pamilya, masakit man sa kanya, ay tutuluyan pa rin niya. So, maganda po yan, mensahe sa taong bayan na walang sasantuhin dito sa issue ng flood control. At marami siyang sinabi at binanggit. For example, yung pagbaba ng presyo ng kuryente, natatanggalin na po natin yung systems loss. Naku, lahat po tayo dito. Lahat po tayo makikinabang yan. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon.
Sa iba pang tampok na balita, kasada na ngayong araw ang panibagong big time na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na tumaas ng 6 pesos at 80 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang 7 pesos at 30 centavos naman ang umento sa kada litro ng diesel. Ang kerosene naman ay may taas presyo rin na 4 pesos at 20 centavos. Ang panibagong malakihang oil price hike ay bunsod ng pinangangambahang pagkaantala ng supply o sa supply ng langis dahil sa nanatiling sarado ang Strait of Hormuz sa mga sasakyang pandagat. Samantala, pamahalaang lungsod ng Maynila handang makipagtulungan sa pambansang pamahalaan. Detalye ihahatid ni Gina Mape. Handa ang pamahalaang lungsod ng Maynila na makipagtulungan sa pambansang pamahalaan. Tugon nito ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso sa ikalimang State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maliwanag anya sa mensahe ng Pangulo ang kahalagahan ng pagbibigay ng kapangyarihan sa local government units. Anya, ang kumpiyansa ng Pangulo sa lokal na pamahalaan ay pananagutan naming lahat na suklian ng resulta, hindi ng pangako. Ang tiwala anyang yan ang nagsisilbing inspirasyon upang magtrabaho ng husto para manatiling malinis, maayos, pag-inamin ang pangangalaga sa kalusugan at edukasyon, palakasin ang peace and order, gawing makabago ang mga infrastruktura at tiyakin na bawat piso na ipagkakaloob sa LGU ay maayos na nagagastos at direktang napapakinabangan ng mga Manileño. Binanggit ng alkalde ang 4 na prioridad sa zona ng Pangulo na direktang may apekto sa LGU, gaya ng pagtataas ng national tax allotment, pagpapalakas ng financial and administrative capabilities, pagpapabuti ng koordinasyon sa pagitan ng national agencies at local governments, pagbibigay sa LGUs ng mas malawak na responsibilidad sa paghahatid ng serbisyo at pagpapatupad ng development programs. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, alas 7 na ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Daryl Justin. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa ating pong Metro News, Colyat Bridge sa Quezon City, madaraanan na. Detalye po ihahatid ni John Bakiran. Nadaraanan na ng light vehicle simula kahapon ng Colyat Bridge sa Congressional Avenue sa Quezon City. Ito'y matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DPWH na magsagawa ng agarang repairs kasunod ng nangyaring sunog sa ilalim ng tulay na nagdulot ng pag-angat ng aspalto. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, kanilang pinagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City para maisaayos ang tulay. Matatanda ang isinara ang tulay noong July 12 dahil sa sumiklab na sunog kung saan 38 pamilya ang naapektuhan. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Mga ka-music, narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos at 84 centavos. Nasa 70 pesos at 44 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 82 pesos at 55 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 48 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng July 27, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Grand Lotto 655, ang winning number combinations ay 6, 53, 42, 49, 55, at 46. Muli ang winning number combinations ay 6, 53, 42, 49, 55, at 46. Mayroon itong jackpot prize na 97,179,402 pesos and 15 centavos.
Sa Mega Lotto 645, ang winning number combinations ay 14, 42, 34, 26, 5 at 37. Muli, narito ang winning number combinations sa Mega Lotto 645. 14, 42, 34, 26, 5 at 37. Mayroon itong jackpot prize na 15 million pesos. Narito naman ang jackpot estimates mamaya sa Lotto 642. 10,500,000 pesos. Super Lotto 649, 25 million pesos. Habang 166 million pesos naman sa Ultra Lotto 658. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Ako po sa Jockey Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Mga sirang polymer banknote ng BSP ginawang upuan para sa isang eskwelahan sa Davao. Ang detalye ay hahatid ni Rose May Miranda. Nag-donate ang Bangko Sentral ng Pilipinas Employees Association ng halos 100 armchair na gawa mula sa mga recycled at sira ng polymer banknote. Ang mga naturang silya ay natanggap ng Doña Pilar L. Marfori Elementary School sa Davao City noong nakaraang linggo bilang bahagi ng mga programa ng BSP sa kalikasan at pagtulong sa komunidad. Tinatawag ang nabanggit na proyekto na Banknote to Armchair Project katuwang ang Envirotech Waste Recycling Incorporated. Sinabi ni BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan na bahagi ng sadyang disenyo ng mga polymer banknote ang wastong pamamahala sa mga ito matapos ang kanilang ikot sa sirkulasyon o end-of-life management. Ang mga sirang polymer bill ay ginugutay-gutay at pinoproseso upang maging recycled plastic material na uhulmahin naman para maging bahagi ng mga silya. Sa pamaraan na ito, sa halip na itapon lamang bilang basura ay naiikot at nabibigyan ng bagong gamit ang mga perang papel na hindi na maaaring ikalat sa merkado. Binigyan din naman ng BSP na mas matibay at mas tumatagal ang mga polymer banknote kumpara sa lumang papel na pera, kaya naman mas kaunti ang kinakailangang palitan sa paglipas ng panahon. Manatiling may kaalaman sa gamit teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, pagkain mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, tampok sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Detalye po ihatid sa atin ni Mika Fajardo. Iba't ibang putahe mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ang inihain sa mga panauhin ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng temang A Taste of the Philippines, Filipino Regional Cocktail Bites. Kabilang sa mga inihain mula sa Luzon ng Longganisa de Pollo and Manchego on Mini Croissant ng Ilocos Region, Chicken Sisig Croquettes ng Pampanga, Brinhe Arancini ng Nueva Ecija, Baked Beef Lasagna ng Batangas, pastillas de leche ng Bulacan at iba pang pagkain kumakatawan sa iba't ibang lalawigan. Tampok naman sa Visayas ang Muscovado Glazed Pusit ng Negros Occidental, Barquillos con Tinapa Mayonesa na kumakatawan sa Iloilo at Negros Occidental, Karkar Chicharon ng Cebu at Barquillos de Polvoron na hango rin sa mga nasabing lalawigan. Kabilang naman sa mga pagkain mula sa Mindanao ang Beef Kulma Empanaditas ng Zamboanga Peninsula, Slow Braised Beef Balbakwa, Chicken Pastil with Toasted Palapa Rice Bowl ng Maguindanao at Maranao, Apap Fish Balls ng Sorgen, at Durian Macaron ng Davao Region. Bilang panimalang inumin, inihain naman sa mga panauhin ng pineapple, ginger, and mint spritz na may Muscovado rock stick na gumagamit ng mga sangkap na hango sa Bukidnon at Antique bilang bahagi ng pagpapakita ng mayamang kultura at lutuing Pilipino. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa po, nilabas ang debut single ni Kylie Minogue na dance-pop version ng awitin ni Little Eva. Anong awitin ito? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Cacosta. Blessed Tuesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia.
Ngayong petsa na ito, July 28 taong 1987, nilabas ang debut single ng Australian actress and singer na si Kylie Minogue na pinamagatang The Locomotion. Ang awitin na isinulat ng American songwriters na sina Jerry Goffin at Carole King at unang inilabas ng R&B singer na si Little Eva noong June 1962, may 20 taon bago ito nirelease ni Kylie na isa ng dance pop version. Agad na nanguna sa Australian pop charts ang The Locomotion sa loob ng 7 linggo, habang umabot naman ito sa number 3 spot sa US Singles Chart. Ang tagumpay ng kanta ay sumikat sa iba't ibang bansa at nagdala kay Kylie ng isang recording contract sa London-based production trio na PWL Records na nag-produce ng kanyang debut album hanggang sa kilalanin na si Kylie Minogue bilang most successful Australian female artist of all time. Noong 1988, napasama ang The Locomotion sa track ng debut album ni Kylie na may kaparehong titulo. Isa ring malaking tagumpay ang naturang debut album ni Kylie Minogue na pumasok sa top 5 music chart sa United Kingdom, United States at Canada. At ang version din ng The Locomotion sa naturang track ay lumabas din sa 1988 film na Arthur 2 on the Rocks na pinagbidahan ni na Dudley Moore at Liza Minnelli. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, matinding init ng panahon ang nararamdaman sa Japan tuwing sumasapit ang summer season. Kaya naisipan ng kumpanyang SDRS na buuin ang isang personal cooling cabinet na tinawag nilang Doraemon Box na isang refrigerator para sa mga tao. Naku, pwede pala yun, partner, no? Magkaroon ng refrigerator para sa mga tao. I'm interested. Oo, yung tinan mo sa ating Facebook Live. Para po sa mga nakatutok, diba? Talagang sarap naman yan. oo, papasok ka sa loob ng ref. Para siya nag-aaral lang dyan, no? Kasi di ba may ganong feeling tayo pag summer na yung pag matinding panahon, parang ang sarap umasok sa ref dahil sobrang init. Oo, lalo pagka yung mga heat index sumabot ng 30, 39, 40. Yun yung gusto mong gawin sa sarili mo. Naghanap ka talaga ng ref para sa tao. Tumambay ka sa loob ng ref, no? Ito sa Japan pala, isinabuhay na talaga nila, no? Ang Doraemon Box sa isang metal na kahon na may salaming pinto na sadyang idinisenyo para maging personal space ng mga tao. Pagpasok dito, makararanas ng hanging pinalamig sa umigit kumulang 5 degrees Celsius na direktang nakatutok sa ulo, liig, balikat at likod. Ayon sa kumpanya, ang 10 minutong pananatili sa loob ng kahon ay sapat na upang mabilis na mapababa ang temperatura ng katawan at maibsa ng mga sintomas ng heat exhaustion. Siguro parang sa sobrang init sa Japan, hindi na kaya ng yung stay ka lang sa kwarto na may aircon. 'Di ba? Para to the point na bubuo sila ng isang refrigerator na para sa mga tao. Saka to a point, partner, kuryente na naman din pag-usapan. Malamang sa kuryente nila yan. Kung itodo mo yung aircon mo, sabihin natin, pinakamalamig 16 degrees, partner. Hindi pa rin feeling ko tatalab yun sa tindi ng init sa Japan. Nako. So yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Martes. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, partner, ano bang ating katanungan sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko? Mga ka-music, twofold question ang handog namin sa inyo ngayong araw ng Tuesday, ha? Sona o sana ba ang ikalimang ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at gaya ng tura ng Malacanang bago ang ikalimang Sona, earth-shaking statement ba na kaya na kanyang binitawan ang pagbanggit na malapit na ang paghahain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker na kanyang pinsan na si late First District Representative Ferdinand Martin Romualdez. Earth-shaking bang maituturing na yanig ba kayo? Oo, nagulat ba kayo doon sa statement ni Pangulong Marcos na malapit na ang paghahain ng patong-patong na kaso laban po sa kanyang pinsan? O, para po sa inyo mga opinion, mga kanyusik, ang ating pong text line 0929-321-8738 at maaari rin po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init at naglalagablab ng mga balita ngayong araw po ng Martes, July 28, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Daryl Justin. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon.